Alam niyo po, isa po yan sa talagang seryosong problema ng depensa. Kasi nga po, in any, ito po kasi sinasabi nila, no? I've heard the comment na sinasabi yung defense team daw, magaling sa courtroom, pero hindi magaling sa PR, sa public relations. But kami po, naintindihan po namin na ang public relations, if you want to manage it, kailangan mong gumastos eh. Kailangan mong puhunanan, kailangan mong lagyan ng effort at investment para magkaroon ka ng magandang public perception. Para sa survey, hindi ka talo. Para sa social blogs, hindi ka talo. Pero wala po kami ron eh. Mabuti na lang po, isa lang po yung balanse. Isa lang po yung aming magiging tugon doon sa sinasabi mong negative comments na lumalabas sa social media laban sa amin at sa aming kliyente. Ito po yung live telecast nung trial every day from 2 o'clock to 7 o'clock, Monday to Thursday, starting May 7. Manood po kayo nung actual trial. Wag po kayong manood yung shortcut na sa news. Panoorin niyo po yung actual trial. Yun po yung primary source. Tinatanong mo kanina, paano po ba natin malalaman kung ano po ba yung guidelines, kung anong paniniwalaan at hindi sa sa internet? You always check your primary source. Ano po ba ibig sabihin ng primary source? Yung pong pinanggalingan nung nakasulat. Yung pong nagsabi, yung unang nagsabi, that is the primary source. So, pag ang tinatanong mo, Supreme Court decisions, ano ba ang primary source? Yung pong official gazette na nagpa-publish ng Supreme Court decisions or yung mismong publication ng korte. Ngayon, ano po ang primary source when it comes to the impeachment? Yung pong actual coverage sa TV. Manood po kayo, take down notes, and then from there, form your own opinion. At dagdag dyan, nandyan na rin yung transcript of records na banggit ni Attorney Trixie na nasa website. Paalam natin sa ating audience, 1:30 p.m. Mondays to Fridays dito po sa PTV starting May 7 and even before that, no, meron kami mga ampaglilitis at may replay pa tayo sa gabi yung mga hindi nasa trabaho, eskwelahan sila, they're in school. May replay kami 9:15 p.m. yung summary plus yung buong replay po kung nais yung manood. Kaya dito, talagang patas binibigyan ng opportunity yung depensa at prosecution na magpaliwanag. But the discussion of 30 Dennis leads me to ask the question. Dahil sabi nga niya, gumagastos sa PR. Ang pinag-uusapan natin dito ay social media or itong sa internet. Alam po natin, Attorney Roque, na yung traditional media, unfortunately, meron na po yung napabalita na meron nga namamanipulate. May nababayarang komentarista, may nababayarang opinion maker. Ito po bang social media at yung mga opinion na lumalabas dito, sa tingin nyo po, at this point, kayang bayaran, kayang i-manipulate, kayang palabasin na ganito ang posisyon when in fact it's not really the case? Napakadami ko ng karanasan dyan eh. Hindi mo madideny na meron talagang mga tao na nabubuhay na para mag-feed ng data sa internet laban or pabor sa isang kausa o laban o pabor sa isang tao. Pero mabalik lang tayo dun sa sinabi ni Panyero, ni Manalo, no? Siguro, tapatan naman, hindi naman totoo na walang PR si Chief Justice. Katotohanan, lahat naman sila may PR. Kaya nga ako, I went on record, binatikos ko si Maidas Marcos dahil hindi naman talaga siya tumigil maging PR. Noong mga panahon na bago magkaroon ng spokesperson, siya ang spokesperson ni Chief Justice Corona, samantalang hindi naman ini-impeach ang buong Korte Suprema, siya ay tagapagsalita ng Korte Suprema. I mean, magpakatotoo po tayo. Ang totoo niyan, ang prosekusyon, ang depensa, parehong may PR. At kinakailangan talaga yung PR na yan dahil kinakailangan maintindihan ng taong bayan ng nangyayari. Pero wag naman tayong wala kaming PR, hanggang sa korte lang kami. I would beg to disagree. Siguro sa tingin nyo, magaling kayo sa korte at mahina kayo sa PR. Sa tingin ko naman, malakas kayo sa PR, no? Bahala na yun sa korte, no? Pero yun lang po. I mean, ito po yung nature ng free market of ideas. Pero wag naman pong lantaran. Lahat po yung panig na yan. Natin ang sagot si Attorney Dennis Manalo. At saka magkakaroon daw kayo ng PR caravan, yung mga spokespersons nyo ay iikot ng bansa
para magbigay Tinanong mo na impormasyon. sa akin kanina yan. Yes, so... At ano yung sinagot ko sa iyo? I can only speak from what I know. And as far as PR funding is concerned, I do not know anything about it. Wala akong alam personally that there is a funding coming from the Chief Justice to create a public image for him. I do not know that personally. If there is, I may be mistaken, but honestly, I can say I do not know it. Hindi ko po niloloko ang tao. Ang sinasabi ko lang po, batay po sa nalalaman ko. Yung sinasabi niyong PR caravan, nung tinanong niyo ako kanina, sinabi ko po sa inyo, I am not part of the public relations team of the defense. Ako po ay abogado doon po sa courtroom. Yun lang po ang trabaho ko doon. Minsan po na-interview ako sa TV dahil ako po ay naaatasan na magbigay ng interview ng aming head ng aming communications na si Attorney Mon Esguerra. But other than that, hanggang doon lang po ang kaya kong masabi. Nabanggit ni Attorney Dennis kanina, Nick, na sa ibang bansa, dahil sa mga blog na ito at sa mga social media, nagkaroon din ng mga social unrest. Sa puntong ito sa ating bansa, involving this particular issue, Professor Xiao, sa tingin niyo po ba merong posibilidad na magkakaroon ng social unrest nang dahil din sa social media at nagkakagaya ng mga experience ng ibang bansa? Well, dalawang perspective mo pwedeng tignan yan eh. You can look at it as a social unrest, nanggugulo itong mga tao na ito, kung ano mang panig sila, nanggugulo sila at gusto nilang gawin ito. Pwedeng, the second perspective is, this is the people who wanted what is right and are fighting for it. Now, sa history, alam naman natin, kung sino ang manalo dyan, yun ang magsasabi kung sino tama. Diba? So, hindi natin alam. Ako, hindi ako makakapaghula. No? Pero sa nakikita ko ngayon, hindi pa. Hindi pa hinog sa ganitong klaseng... Kasi tsaka yung Pilipino, ibang-iba sa ibang bansa. Tingnan nyo to ha. Yung LRT, kapag ka sa ibang bansa yan tumigil, susunugin nila yung tren. Pero dito sa Pilipinas, anong ginagawa? Lagi nga nasisira yung LRT natin. Kung minsan sanay na tayo, lalakad tayo ng mapayapa, naiinis tayo, pero hindi natin gagawin. Yung violences are always last resort. Rizal showed us that. Bonifacio, ginawa niya rin yan. Tinry mo na 4 na taon naghintay bago magrevolusyon. Ang people power, ganun din. Ang people power, peaceful ang ginamit na, So, itas yung mga violent means, nakikita natin na hindi lahat lagi sila nagtatagumpay, lalo't kung hindi pa hinog. So, sa makikita natin dito, ang nakikita natin dito, people power, pero social media ang ginagamit. Nag-iingay. At pinapakita yung pagmamahal sa bayan. Anumang panig kayo, ha? Anumang panig kayo, pinapakita yung kanilang pakikialam at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng social media. Now, ang challenge dito ganito. Lahat tayo nakikita natin sa internet. Mahal natin pare-pareho ang bayan. Mahal natin pare-pareho. Kaya tayo nakikialam. Pero kung wala tayong ginagawa, sa labas ng realidad ng social media, kung hindi naman, mahal mo ang bayan sa internet, tapos nagtatapon ka naman ng chippy dyan ng balot ng mga junk foods dyan sa labas, parang wala din. So siguro dapat, yung ginagawa natin sa social media na pagmamahal sa bayan, ipakita din natin sa labas. Nais kong tanungin si Professor Casiple, recently nagsalita si Pangulong Noynoy dito sa commencement exercise ng Central Escolar University, kung saan humihingi na siya ng tulong sa taong bayan para mabago yung ating magkaroon ng judicial reform. Dahil nga sa dami ng mga kaso na tinatawag niya parang exasperating na, na ang kawawa yung maliliit na tao. Ito ba, you think, anong epekto ngayon itong pagtawag o panawagan ng ating Pangulo dito sa pag sinasabing social unrest, Well, yung panawagan niya na narinig ko doon, wala namang particular, except na tulungan siya. Ako tingin ko, halimbawa natin itong impeachment, nanawagan siya actually, noong November. At ang epekto nga ay nagkaroon ng impeachment. Sa survey, napakalaki ng support for impeachment. Ako tingin ko, kung sadyain ng Pangulo, given yung popularity na manawagan ng reforma sa judicial system, malaki ang possibility na ang taong bayan ay sa likod niya. Mabigat na usapin niya, ilang dekada na pinag-uusapan yan. At may problema talaga ang ating judicial system. Yung credibility niya ay malaking question palagi sa taong bayan. Yung reforma, tingin ko kulang, matagal na dapat na ginawa yan. Kaya yung
malata mo dito sa impeachment, uphill battle for the defense, Mabigat talaga yung kanilang dalahin dito. Mas mabigat pa sa cross. At sa social media, hindi nakakatulong sa kanila. In fact, kung may payo ko kay Chief Justice, siguro ay mag-vlog na siya. Kasi siya na lang hindi naririnig sa social media. Ito nga, ang tanong pa nga kung titistigo talaga, no? Oo. May reaction si Attorney Ridol. May mga napatunayan ng mga ilang mga kampanya nitong nakaraan sa social media kung saan nagkakaroon ng political action ang social media events. No? Halimbawa, nung nagkaroon ho ng break na impeachment, pumutok ho yung oil price hikes at sumambulat sa taong bayan yung noy-noying. Ayan ho yung talagang patunay na sa aktual, hindi lang naman kay Chief Justice yung talagang lumalaban halimbawa yung social media, kundi kahit halimbawa sa mga ilang mga patakaran ni Presidente Aquino, talaga may mga nasasabi rin. Halimbawa, yung noy-noying, alam naman ho natin yan, yung parang sinasabi ng mga kabataan na parang walang ginagawa si Presidente Aquino doon sa mga malalimang mausapin. Labas doon sa impeachment proceedings. No? At nitong nakaraang Biyernes lang, yung nagkaroon ng Occupy SM Mega Mall, nagsimula lang ho yan sa Facebook. Ibig sabihin, para meron lang mga makukulit na mga bata. Parang, paano tayo tutugon doon sa SM Baguio? Nandito tayo sa Manila. So, sinama ko, sabi ko, sige, pag nahuli kayo, punta ako. Ako na yung actually hinuli kasi nakilala ako. Pero, naging successful ho yung Occupy SM Mega Mall. Ibig sabihin talagang napuna talaga na yung sinasabi ng mga kabataan na parang grabe naman tong SM na to sa kanilang pagiging ganit. O kaya, grabe naman si Presidente Noynoy Aquino sa paggamit halimbawa ng impeachment proceedings para itago halimbawa yung kanyang failure to deliver sa ilang mga usapin ng bayang ito. So, at so, ibig sabihin, para lang di magbalanse na hindi lang naman labang kay Chief Justice Renato Corona ang mga bagay-bagay. At yung gusto ko rin sabihin, tingin ko yung PR team ni Chief Justice Renato Corona dapat talagang sensitive sa ganyang mga usapin dahil parang mahaba na ho yung panahon na nagdaan, natapos na ho yung impeachment, nag-break ho yung impeachment, pero parang mula sa kanyang kampo, talagang yung ganyang mga usapin ho, hindi ho nila nagagamit towards their own political ends. Parang labo-labo nga ni Gano. Kahit na anong usapin, mga puno sa Baguio, itong Magnum ice cream, hindi po namin pinopromote yan. At kung ano man. Gusto ko tanong kay Professor Harry. Professor Harry, gaano ka-accurate yung social media na napapag-usapan halimbawa, yung sabi ni Atty. Dennis, yung primary source natin ay yung talaga nagaganap. Yung sabi ni Atty. Trixie, yung transcript. Gaano ka-reflective yung pinag-uusapan sa social media dun sa mga issue naman na tinatalakay o masyado bang mundane at machismis ang pinag-uusapan sa social media? Hindi naman, no? In fact, nais ko munang balikan yung punto ni Terry, no? Alam mo, nakakaingit yung mga aktivista ngayon, eh. Yung mga panahon ko, meron lang tayong mimeograph, no? At saka hanggang noise barrage lang tayo, no? Meron na silang Facebook. Alam mo, kung nagka-Facebook siguro noon, mga panahon ni Marcos, mas napadali yung pagpapaalis natin kay Marcos, no? Pero yung tanong mo, no? Well, again, no? It's a matter of kung gusto mo maging credible, kahit sa papel, kahit sa dyaryo, kahit sa televiso, kahit sa social network, hindi ka naman dapat magdi-depart kung ano talaga yung katotohanan. O pwede ka mag-impluensya, o pwede ka magsabi ng opinion mo, pero kung opinion mo naman, walang kabisa-basehan sa facts, kumbaga, sino naman makikinig sa'yo, no? So sa akin nga, ito yung beauty ng technology. Yung technology naririyan para bigyan ng buhay yung communication superhighway. Pero yung pagsasala niya, kung kapanipaniwala ka, kinakailangan naman, no? Meron kang pinagbabasihan. Kung hindi, babasura ka rin. Sa dami ng impormasyon na makakalap mo dyan sa internet. Oo. Okay, at napakaganda po ng usapan dito. Sana kayo ay nakikilahok sa aming Facebook and Twitter account at sana sumusubaybay po kayo dito dahil ito ay may kinalaman sa ating lahat. Hindi lang si Attorney Dennis or si Attorney Umaling pwedeng magsalita. Lahat pwede. Babasahin natin ang kanilang mga mensahe sa online. No? Okay, so magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.